Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. So, anong mga ini-expect nyo ngayon sa... Ikaw, unang beses mo dumalo sa SONA. Hindi, lagi ako nasa zona. Yung pangalawa lang na... Hindi ka nagpakita? Naiiwan ako sa labas eh. Okay. So, anong mga expectations mo for today? Una natin siyempre, tanungin si Kuya Ipel. Dahil Oo. ang idol namin ni Kuya Bayani. Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Oo. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Robin, ang ganda lang nung... Yung kay Philip Salvador, ano? Lintik ang kayabangan nitong taong ito sa katawan, no? Palibasa, wala nang pagkakataon. May pelikula, may kukuha pa ba dyan? Pwede extra, di ba? Yung mga, pang ano ka, mga papatayin ni Cardo sa ang probinsyano, di ba? Oh, pwede ka ron. Pero yung magbida, parang si Erap, para mapasinungalingan niya yung 50 million a day na kinikita niya sa vendor sa Divisoria, ang sabi, gusto kong kumita ng yan, di nag-artista na lang ako. Sino kaya kukuha sa kanya? Paano ka magdadialog sa pelikula? Bulol ka, di ba? Ang tigas na ng dila mo, sintigas na ng plywood. Wala na sila sa pwesto. Kung pwede, habang buhay na yan eh. Kasi ito na yung, niyan eh, wala na, ito na pagkakataon lang yan. Kasi sino pang uto-uto? Saan ka makakakita nga naman ng uto-uto na magpupwesto sa kanila o magtitiwala sa kanila? Una, wala silang kredibilidad. Masama ang kanilang record, di ba? Pangalawa, walang alam. Di ba? Saka nga naman makakakita na magtitiwala sa'yo. Makakagamit ka ng kapangyarihan, makapag-excel mo, chief of staff. Kakasuka, di ba? Mga kaibigan. Ang sasabihin mo lang pala, lahat ng bumabatikos, mamatay na kayo. Yun lang. Mga kaibigan. Makakabango na sila. Suswelduhan na sila. Mga kaibigan, di ba? Saan ka nga naman magpapasadya ng mga taong ganyang kauto-uto? Madadaan mo sa pambobola. Magsisip-sip ka kahit na nakakahiya yung sinasabi mo, hindi dapat sinasabi ng tao na para sa presidente. Hindi dapat sinasabi yun ng isang tunay na nagmamalasakit sa presidente. Wala nang wala basta pinagtanggol mo, hindi siya kumikibo, di ba? Mabait lang. Mga kaibigan. Pero, saan kayo nakakita ng presidency na ganyan? Ganyan magsipsip ang mga tao. Di ba? Eto. Ewan ko lang kung itong si Philip Salvador ay napabaliktad na niya yung desisyon ng hukuman na siya ay hinatulang guilty sa kasong istapa at siya ay hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo. 20 taon.
Mga kaibigan, inatulan siya ni Judge Elizabeth Guray ng Las Piñas RTC Branch 202. Oh. Pati yung kapatid niya, pero yung kapatid niya inabsuelto. Mga kaibigan, alam niyo ba kung anong kaso ito? Ito yung kaso na inihain ni Cristina Decena, yung naging live-in partner ni Philip Salvador, natatandaan ninyo, mayaman. Ito nga ang Cristina Decenang to, nakasabay mga kaibigan, iniisip ko kung sino. Ako, na-recall ko yung pangalan. Yung pala yung Decena. Inakusahan niya si Salvador, si Philip nanloko sa kanya ng $100,000. $100,000, isipin ninyo, mga kaibigan. Na kinumbinsi siyang pumasok sa non-existent business. Diyan magaling si Philip, no? Manggagancho. Sa madalit sabi, siya po'y convicted Nahatulan Kaya yan dikit ng dikit sa mga politiko. Dati, alam niyo ba kanina nakadikit yan? Siguro, pinasusuweldo sila ron ng barya. Hindi katulad ngayon, malaki kinikita niyan, mga kaibigan. Dahil ang trabaho niya, maging linta Sumipsip, dumikit. Ewan ko nga ba kung ba't di magkaroon ng commercial to ng pandikit. Yung epoxy, ganun, di ba? Bulldog. Yan. Siya nababagay na endorser dun mga kaibigan, dahil lintik ang kapit nito pag dumikit. Walang panama ang linta. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Ang baba na ng uri ng gobyerno natin. Tingnan mo mga nagyayabang sila Philip Salvador. Gustong i-death penalty pati pagbatikos. Mamatay na raw kayong lahat. Lahat daw ng bumabatikos sa Pangulo, mamatay na kayong lahat. Ano yan? Death penalty? Mga kaibigan? Di ba? Dine-death penalty. Sipin mo. Dapat siya ma-death penalty. Ang dami mong inutangan gancho pa nga ang tawag dun Convicted to Na-convict yan, hinatulan yan. Si Philip Salvador. Idinimanda ho yan ng dati niyang kinasamang mama. Mga kaibigan, inuto niya. Negosyo raw ganito, $10 million Hindi, $100,000. Meron pang 15 million. Sipin mo, hinuthot. Kaya hiniwalay niya yata ni Christian Di ba? Nang huhut-hot siyempre, matanda na siya. Hindi na, wala nang kukuha sa kanya. Di ba? At saka mahirap na, yung huling nabingwit niya yata, yung sa custom, yung naka-assign doon sa Cebu. Yung binablind item, mga kaibigan. Yung matanda rin, garutay din. Nasa Cebu Si Collector. Collector ng customs. Mga kaibigan. Ito po ni Cristina Decena na kinasama ni Philip Salvador. Mga kaibigan. Ito raw si Salvador tsaka yung kapatid niya. Si Ipe, di ba? Tsaka yung kapatid niya. Niloko nila itong si Decena ng $100,000. Ito daw si
Ipe, tsaka yung Ramon, ito'y ano, base sa decision ng korte ito. Oh. Di umano ay pumasok sa isang business na wala naman, business deal. Doon ginamit na kapital yung pera daw na $100,000. Oh. Yan daw halagang yan, supposed to be seed money para doon sa kanilang planong negosyo. Rights and Remittance International Limited sa Hong Kong daw, yun daw ang pangalan ng kumpanyang itatayo. Rights and Remittance International Limited sa Hong Kong. Sabi niya, yun daw remittance company, hindi naman naitayo. Sabi ni Dicena. At sinabi pa niya na itong si Philip Salvador, ginamit yung pera niya sa pagsusugal sa China. Mga kaibigan, yun, sugarol. Di ba, some 3 or 4 years ago, nanalo ito dito sa Soler. Ilang milyon yun, laki. Kasama niya pa yung yung kinakasama naman niya raw, itong huli, yun yata yung taga-custom, yung huling kinasama niya, yung babae, nanalo. Akalain mo ilang araw lang, nanalo naman si Ipi naman ang nanalo. Mga kaibigan, naka-jackpot sa slot machine. Kinasuhan din po si Philip Salvador, binabasa ko lang ito ng 15 million istapa case. Istapa, kasong istapa. Yan daw, 15 million na yan, bukod dun sa $100,000, inilalaan sana nung si Dicena para sa kinabukasan ng kanyang 5 anak. Una raw, umutang si Salvador ng 5 million para bayaran, ibayad dun sa mga pagkakautang niya, pagkatapos na matalong vice mayor, kandidatong vice mayor, natalo sa Mandaluyong noong 2001. Di ba, kamakailan, tumakbo rin to dyan sa Bulacan? Sa Bulacan ba? Mayor tinakbuhan. Talo rin. Ito yung mga nagsisitakbo para magkapera. Di ba? Walang pera Isipin mo pera ng babae. Para do sa future ng mga anak niya, mga kaibigan. Kaya pala gumay-girlfriend to para mahut-hutan.